Investigation and Detective Management Unit dito sa Cebu City Police Office og nagtingkagol na karon ngadto sa prisuhan. Alas 6:15 kagahapon sa buntag na kadawata og tawag ang Tuburan Municipal Police Station kalabot sa nahitabong pagpamusil sa naasoy nga dapit. Girespondihan kini og pag-abot nila sa naasoy nga lugar, naabtan nila ang biktima nga nagbuyod sa yuta og nagkadugo. Base sa investigasyon sa Tuburan Municipal Police Station, nga ang suspect nga police hubog og naabot sa mao nga lugar og nakigistorya sa grupos mga kalalakinan. Sa ilahang panag-istorya, doon ay nahitabo nga panaglalis o gisagpa matod pa sa suspect ang biktima sa walang nga bahin sa naong nini. Atol sa komosyon ng suspect gingong mibunot sa armas nini nga naa sa iyang hawak og nagpabuto sa yuta. Nagkatibuwag ang grupo sa naglahi nga direksyon apan ang suspect ni sud sabay sa biktima og gipusil kini ngadto sa iyang ulo. Gidala dayon sa Tuburan Emergency Responders ang biktima sa Tuburan District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival og nagatiman asa nagatiman nini nga doktor. Voluntaryong nitahan sa iyahang kagalingon ang suspect gatos kapulisan samtang na-recover ang mga ebidensya sama sa usa ka Colt 45 caliber pistol nga dunay magazine o usa ka empty shell. Human gidakop ang suspect, gisakay kini sa patrol car sa Tuburan Police Station apan gilabay og bato sa igsoon sa biktima ang patrol car og naigo ang bildo sa likod sa sakyanan og na damage hinungdan nga gidakop kini apil og pasakahag kasong malicious mischief. Morning na Cebu! Alas 5:40 na mga kapuso. Samtang nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ng 30 milyones ka pesos nga kantidad sa mga peke nga spare parts sa mga sakyanan sa Visayas ug Mindanao. Bitbit ang search warrant dungan nga gironda sa National Bureau of Investigation kon NBI Intellectual Property Rights Division ang 7 ka mga tindahan og warehouse sa Cebu, Bohol, Davao, Cagayan de Oro ingon man dito sa Zamboanga. Tumong nila nga masakmit ang counterfeit nga mga spare parts sama na lang sa mga automotive belts nga gibaligya sa barato kayo nga presyo. May nag-file ng reklamo dito sa office namin regarding doon sa mga produkto nila na pinipeke, which is spare parts ng mga sasakyan. May nagbebenta dito sa Pilipinas na pinapalabas na galing Japan pero peke ito, galing China to. Ang tipix pamahayag ni John Ignacio ang head sa agent sa NBI IPRD sa report ni John Consulta sa 24 oras dinhi sa Cebu. Mga kinarton nga gipeke nga mga engine belts nga gigamit sa mga motor sa kinan SUV truck og bus ang nakitaan sa mga operatiba. Sa unang pagtanaw daw orihinal ang mga produkto apan matod pa sa NBI. Layo ang kalidad nini itandi sa mga orihinal nga gigamit sa mga makina sa mga sakyanan. Packing to, yung mga interior quality. Public safety ang nakataya dito. Siyempre pag ginamit to sa sasakyan, madaling bumigay, biglang masira habang nagbabiyahe and it will cause accident. Kaya binigyan to ng priority ni Director Santiago para maidayo sa aksidente ang ating mga biyahero. Ang dugang tipix pamahayag ni John Ignacio sa kinatibukan nagkantidad o gibanaban ng 30 milyones ka pesos ang mga nakumpiskar nga mga picking produkto. Mangayo og court order ang NBI aron gubon ang mga peke nga mga produkto. Ang i-recommenda nating reklamo is a violation ng Intellectual Property Code of the Philippines. Aga tipix pamahayag ni John Ignacio ang head sa NBI IPRD. Morning na Cebu! Alas 5:42 samtang gisusin na sa Lapu-Lapu City Police Office ang insidente sa giingon nga pagpamusil sa saka online gamer at tabangan sa gate sa saka condominium dito sa Soong 1, Barangay Mactan, Syudad sa Lapu-Lapu alas 4 sa kadlawon kagahapon. Usa sa mga residente sa dapit kinsa gikan sa naglabayg basura yadto mga orasa misaysay nga usa ka buto sa armas ang ilang nadungog sa wala pa mahagba ang lalaki nga luwan sa iyang motorsiklo nga giduol
o dool sa guardhouse sa naasoy nga condominium. Ala na ko sa akong medyas, padung ko kuha sa akong medyas kayo magkuhala. Buang butuan ma'am. Pero wala dyan ko yung nakita ako pagbuto. Simple budagan, may kabaho mo ko. Katungos na dyan. Ako sa kaubon la. Naalam mo ako sa kaubon. Padung na ko musun. Ako dito. Ang gwardya na ibumi ang tumid gwardya ka. Nikting naman ang gwardya. Ang gwardya may gigo mo. Ang gwardya gipusil. Naam na nag-aya rito ma'am. Ang Tipix pamahayag sa usas sa mga residente sa dapit wala na makuha Sa RTV Balitang Bisdak ang gwardya kaganihang kadlawon sa nasing condominium kay nakauli na kini alas 7 sa buntag kagahapon. Inoon matod sa usas sa mga residente sa dapit nga misuway ang biktima sa pagsud sa naasoy nga condominium apan wa kini pasudlas gwardya kay dili kini residente sa dapit ug wa usay napakita nga ID apan sa kalit lang nadungog dayon ang buto sa armas ug nahagba ang maong lalaki. Gingon sa guard, dugay man ko ni hatag og ID. So pag dugay naghatag ID, dito sa siya posil ko no, something inana. So wala istorya nga klaro, unsa jud istorya nga klaro sa guard. Hitabo kay di sumagkalit lang ba. Ang Tipix pamahayag sa laing residente sa dapit matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office nga di pa sila makakumpirmar kung biktima ba sa pagpamusil ang naasoy nga lalaki nga gitabang kagahapon sa kadlawon. Ato pa i-clarify sa medical legal kaya nga pa siya sa hospital karon og slag bagito nakaigo sa iya. Then maghuwat ka sa biktima considering buhi naman siya og formal mo file bagi siya kaso og nanatay lead about aning mga suspect nga allegedly nga may kontra niya. Mama natong tan-awon kung unsa bagini iposil bagini or unsa gamit nga. Ang Tipix pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres mato nini nga dako unta og tabang ang CCTV footage sa dapit aron masubay ang tinuod nga panghitabo. Ang management sa condominium ni padayag og kaandam nga mokooperar sa investigasyon sa kapulisan. Padayon usab karon nga gisusis kapulisan ng background sa biktima samtang personal grudge o bakha kalambigitan sa legal nga drogas ang duha ka mga anggulo nga ilang gisubay karon. Possible, usan natong tanan nga basig naa siya ka-transact dito sa sulod sa kondo nga mga lang ito'y gipaon ba nga ari tayo magkita mga natong naitabo mga nang atong dako gitabang ang CCTV ani o makapakuha ta og footage ato ug asa gikan sad ang mga mamumuno. Ang dugang Tipix pamahayag ni Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office. Morning na Cebu! Alas 5:46 na hukman si outgoing Governor Gwendolyn Garcia nga guilty sa indirect contempt tungod sa wala nini pagtuman sa unom ka buwan nga preventive suspension bato kaniya sa siyam kapahina nga kamanduan nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires. Gipamulta og 30,000 ka pesos si Garcia tungod sa wa pagtuman sa kamanduan nga nadawat nini niadtong Abril 29. Dugang ni Ombudsman Martires nga ang wala pagtuman ni Garcia sa preventive suspension order nagpakita sa pagsupak niya sa usa ka kamanduang legal. Ang preventive suspension order nagikan sa matod pa paghatag og special permit sa gobernadora sa usa ka proyekto bisan pa man ug wala pa kini environmental compliance certificate kun ECC ug wala pa gihimo nga pagtuon gikan sa Department of the Environment and Natural Resources kun DNR. Samtang gikumpirmar ni Governor Garcia kaya nadawat niya ang kamanduan sa anti-graft office og mosumeter sila og motion for reconsideration. Apan niyang gibarugan ginadawat sa ombudsman aga 60-day temporary restraining order kung TRO giluwatan sa Court of Appeals batok sa pag-implementar sa preventive suspension order. I am perplexed on the inordinate interest of Ombudsman Martires on this case in his previous order questioning whether why I should not be cited for indirect contempt. We had already replied that the Court of Appeals has already issued temporary restraining order on his preventive suspension order. Aga Tipix pamahayag ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Didugang si Garcia nga sa pagpahamtang kaniya sa indirect contempt nagpasabot nga wala nini respetare ang TRO nga gi-issue sa Court of Appeals.
I still believe that in the end, we are a nation and we are a province of laws, not of men. Agadugan tipix pamahayag ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Morning na Cebu! Alas 5:48 na gibutyag sa Commission on Elections kon COMELEC nga 139 pa ka mga nanagan sa miaging eleksyon ang wala pa makasumiter sa ilang statements of contribution and expenditure kon SOSE. Kini human hingpit na nga natapos ang panahon alang sa pagsumiter sa SOSE niadtong Hunyo 11, 2025. Mato ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections kon COMELEC 7, nasa 2,383 ka mga nidagan sa eleksyon. Din 2,244 ang nakasumiter sa lahang SOSE. Din 94% kini sa kinatibukan nga ihap sa mga nisumiter. Sa 139 ang wala pa nakasumiter. 93 nini ang gikan sa probinsya sa Sugbo. Samtang 48 ang gikan sa probinsya sa Bohol. Matod ni Attorney Pobe nga wala na extension sa pagsumiter sa SOSE o kadto mga late dito na sila mo file sa ilang SOSE sa kauluhan. Dugang panini nga kinahanglang mo file ang usa ka kandidato para ma-justify nga nisunod kini sa gitugot nga maggasto sa eleksyon. Abang nga dili maka-file para sa mga wala makadaog, posible silang mapasakahag kasong administratiba o posibleng dili na makadagan sa sunod nga eleksyon samtang ang mga nakadaog. Posible silang dili makalingkod sa ilang posisyon karong umaabot nga Hunyo 30. Morning na Cebu! Super Radio Report! Sa tungkol ng Super Radio Report, di pa matino karon kon pila ang mga Latin honor nga mga students ang i-hire sa syudad sa Sugbo. Alan Mahal sa Super Radio! Yes, Super Alan, pasok! Di ba maghatag og kwintada ang incoming mayor din sa Dakpan sa Sugbo kung pila ka mga kawani ang ilaga dawaton sa operation sa Cebu City Government. Ato nga nasayran nga nang hire sila og mga kawani sa pagkaroon nga mga cum laude o Latin honors sa ilang pag-graduate din mismo sa Dakbayan sa Sugbo di usaki sa matod pa advantage sa bago mga kawani nga masulod sa Cebu City Government. Ato nga nasayran nga karon gilihok kun matino kun pila ang kwarta nga himabilin may kalabigitan sa operasyon sa Cebu City Government gumikan sa report sa iyang Transition Committee nga kuwang ng kwarta alang sa personal services usulan sa mga kawanan sa Cebu City Government alang sa operations nini. Ako sa Ramahayt sa GMA Super Radio DYWS, dapat ito. Morning na Cebu! Daghang salamat Super Alan sa imong report. Samtang sa pikas nga bahin, di ay 3.5 milyones ka pesos nga shabu nasakmit gikan sa duha ka mga tao sa drug operation dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Norman Mendoza sa Super Radio! Yes, Super Norman, pasok! Mukabat ngadto sa 3.5 milyones ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa City Intelligence Unit o Philippine Drug Enforcement Agency sa ilang hibog nga bypass sa operation Huwebes sa kadlaw na diya sa Pakpakan Road, Barangay Basak, syudad sa Lapu-Lapu. Ang mga dadakpan duha ka lalaki nagpakidaron og 27 ug 28 anyos, pulos mga residente sa Sitio Iba sa Barangay Basak diya sa syudad sa Lapu-Lapu. Mabot ngadto sa 515 gramos ang gituoang shabu ang nasakmit gikan kanila, mobalor ngadto sa 3,502,000 pesos ang duha ka samtangan nga ana sa kustudiya sa kapulisan o gikatagda silang paskaan sa kaso nga pagpamaligya o paghupot sa illegal nga drugas. Samtang gihimo pa sa kapulisan ang dugang mga follow-up operation ug pagtumbok usab o kinsa pa ang mga nalambigit niini. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Morning na Cebu! Oras
Oras sa DYWS alas 5:53. Na hatod ka ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Super Nacho DYWS. Sa mga workaholic, ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang palala, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa namang uri ng sakit. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang pahiyong sa amahan, maghatag og kadasig sa anak sa tibuok adlaw. Ang Father's Day mao ang adlaw sa tibuok tuig nga labing hingpit nga sa ulugon ang paghigugma ug pag-atiman, ingon man pagpasalamat sa minahalta nga amahan. Ang mga tagdumala o magkawali sa estasyon GMA Super Radio DYWS mupahalipay sa tanang amahan nga mo'y tigpanalipod, tigtambag o naghatag sa way kinutupang paghigugma sa pamilya. Happy Father's Day ninyo pa, Daddy, Uncle ug Lolo ug sa tanang mibarog nga amahan sa mga anak. Happy Father's Day. Sayri ang mga nagpanghitabo dinhi sa atong lokalidad ug sa nasod ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio National News. At ang oras alas 5:55 na. Balita gikan sa kauluhan gipasalig sa Department of Labor and Employment Condole sa mga mamumuo nga padayon pa ang gitunan sa mga regional wages boards ang mga petisyon alang sa usbaw sa sulan. Kini human napakyas ang mga magbabalaod sa pagratipikar sa gisugyot nga usbaw sa sulan. Batod ni Labor Undersecretary Benjo Benavides nga nagpadayon ang mga konsultasyon o pagdungog nga gihimo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kon RTWPB alang sa aumento sa sulan sa mga mamumuo sa mga rehiyon. Gani sa National Capital Region, matod niya nagpadayon na ang proseso aron i-assess kung kanusa og pila ang usbaw sa minimum nga sulan ngadto sa rehiyon. Ipasabot sa kalihim nga base sa nangaging mga higayon ang mga balaod nun nga wala pa mapasar isumite pag-usab sa sunod nga kongreso. Matod niya nga kung mahitabo kini andam ang dole sa paghimo silang bahin sa paghatag sa ilang nga opinyon o teknikal nga input alang sa paghimo sa mao nga balaod. Morning na Cebu! Alas 5:56 na. Samtang plano sa campus mga biktima sa war on drugs nga babagan ang mosyon alang sa provisional release o temporaryo nga pagpagawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Sa usa ka pamahayag matod ni kanhi bayan mo na representative o usas mga abogados, mga pamilyas, mga biktima sa war on drugs kasi Attorney Nery Colmenares nga ang pagpagawa sa kanhi Presidente magbutang sa mga biktima sa dugang hulga sa harassment. Ingon man pag-atake o mas mapadali matod pa ang pag-ikyas ninigikan sa jurisdiction sa ICC. Matod sa magbabalaod ang mga biktima o ang ilang legal counsel mohimog mga makahingusganon nga lakang tungod sa pagsumiter sa ilaga pagsupak sa aplikasyon sa kanhi Presidente. Gitataw sa mga human rights lawyer nga ipasabot sa mga abogado sa biktima nga ang provisional release kay kalapasan sa rekisito sa Rome Statute aron sa pagsiguro
nga ang kanhi presidente mao atubang sa trial o nga dili niya mapungan o mabutang sa peligro ang investigasyon o trial sa korte. Matod niya nga dunay mga resources o network of support ang kanhi presidente aron tabangan siya nga makaikyas tungod sa nagpabilin gihapon gagahom og impluwensya o impluwensya sa iyang pamilya. Morning na Cebu! Super Radio International News. Alas 5:58 na, samtang sa gawa sa nasod, padayon karon ang pagpangita sa black box sa nahagsang eroplano sa Air India dito sa Ahmedabad sa India. Nasab sa crash site ang forensic expert aron mokuha og mga ebidensya nga may kalabutan sa aksidente. Datong Webes sa gabi gipahibaw sa India ang pagpahigayon og formal nga investigasyon sa pagkahagsa sa mong eroplano. Ang Aircraft Accident Investigation Bureau ang nangu sa investigasyon samtang nagpadanasab ang Amerika ingon man ang United Kingdom sa ilang mga expert team aron motabang sa investigasyon nini. Samtang personal nga niadto si Indian Prime Minister Narendra Modi sa nagsaan sa eroplano dito sa Ahmedabad o gibisita ang mga nag-inusarang survivor sa mga trahedya nga kasamtangang nagpaayos tabalanan nga blanco o dili pa makatuo kung giunsan niya pagkaluwas sa maong insidente. Kaya naman nga usa lang ang survivor gikan sa 242 ka mga tao nga sakay sa mong eroplano human mahagsa sa ka-residential area pipila ka minutos human sa pag-take off nini ngadto o niadtong adlaw nga Webes. Gikumpirmar usab sa senior health official sa Ahmedabad nga 8 ka mga tao namatay sa ground diin nagsa ang eroplano. 4 kanila mga medical students samtang ang laing 4 mga paryente sa uban pa mga estudyante nga nagpuyo sa naasoy nga hostel. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong oras alas 6 nas kabuntagon atos ang sayron nato ang lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras tay kauban. Manidya nagbay gikas pagasamaktan may buntag. Yes, may buntag sa Dr. so kintig paminaw. Mao ba natong latest weather update para karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone o kining ITCZ ang mao karon naka-apekto dito sa Mindanao, sa Eastern Visayas o sa Binubayan sa nasod. Samtang ang easterlies ang mga nakapekto din sa Visayas. So para sa itong forecast weather condition, sa sunod yung 24 oras, ang tibok Metro Cebu, lakip na ang tibok probinsya sa Subo, kaya makas natin fair weather condition, nga may mga chance yapon sa isolated rain showers of thunderstorms, gumikan aning easterlies. Samtang tibok Visayas, kaya makas natin og hinay, nga na sa kasarangan ng hangin, nga nagagikan sa silangan, nga na sa aming silangan, din ang balod sa itong karagatan, malinahon, nga na sa kasarangan ang mga pagulod. Dini sa Subo tong kadagatan, lunas ganing alas 5:13 sa kadlawon ug motaob karon alas 12 sa udto. Temperatura din sa Subo mo range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise din sa Subo ganing alas 5:23 sa buntag ug atong sunset unya alas 6 sa hapon. Atong oras alas 6 na sa kabuntagon. Og mo lang kanatong latest weather update gikan diri sa Pag-asa kini si Manigang Blas. May bundag happy weekend. Morning na Cebu! Good morning! Ang report gikas Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Manny John Nagbay mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Sangan sa kinatubukang pwersa sa DYWS Super Radio GMA. Pinagis ng Master Control Julius Malinaw sa tong transmitter site. Danny Albano, ingon man sa Program Director Algina Bakita, Station Manager Kate Matos Cortas. Ako na lang yung kapuso sa perfa-chance ni Inso. Manamilit na kaninyong pinagis pagingon na lago ng Diyos. May buntag Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagpunang mga balita karong adlaw kanahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon. Morning na Cebu! Hantod ugma, daghang salamat.